Alright, mga minamahal, grabe talaga tong quote ni na talagang binagsakan ni Trillanes, itong si Senator Bongo. Can you imagine, yung title, diba? Sabi niya, hindi niya ako mabibili ng pera. Ang tanong, pera niya ba yun? Or pera ng taong bayan? Tanong lang. Diba, mga minamahal, pera niya ba yun? Or pera ng taong bayan? Alright, sige, panoodin natin to kung paano ka-desperado, kung paano gusto, si Bongo din naman talaga to, be honest, sumisira ng kanyang sarili eh. Kasi in the first place, bakit niya babayaran si Trillanes kung talagang malinis siya? Diba? Alright, sige, panoodin natin. Problema kasi ni Bongo, alam nyo, ilang conduit yung pinadala sa akin para aregluhin, para hindi siya isama, pero hindi niya ako mabili ng pera niya eh. Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya may mga ginawa akong mali. Alam mo, 6 years sila naghalokay sa akin. 30 cases yung final nila sa akin, mga libel cases, mga harassment cases lang. Ni isang corruption case wala sila nakita sa akin. Di ba? Ang tanong dito, sana kung magaling lang yung mga reporters na nandun sa Senado kanina, sana sinabi, Mr. Bongo, kung meron kang nakitang mali or illegal na ginawa ni Trillanes, bakit hindi nyo kinasuhan nung 6 years kayong presidente? Ang ginawa na nila, sa sobrang desperado nila at wala silang nakitang kaso sa akin, yung pag-cancel na ng amnesty ko ang ginawa. Di ba? So, dapat makita ng mga kababayan natin na ano na lang ito, mga desperadong statements na lang ito from somebody na alam niya nang malapit na siya makulong. Ganun po yun. Senator, ano pong ibig ninyo sabihin na hindi kayo nabili ng pera? Was there an effort? Was there an initiative to... Yan ang tanong mo sa kanya. Kasi ilang emisaryo pinadala niya sa akin para umatras ako dito. Sabi ko, nako, lalo akong ginaganahan mag-file ng case pag ginaganyan ako. Nakaharap siya ng katapat na hindi nabibili ng pera, kaya nandito tayo ngayon. Ganun lang yun. At Diba? Mga minamahal. Okay, balik natin. See? Kung gaano ka-desperado itong si Senator Bongo na bayaran ang pagkatao, ang prinsipyo, diba? Ang kaluluwa, ang espiritu ni Trillanes para lamang iurong, iatras ang kaso. Pero you know what, mga minamahal, sobrang nakaka-proud kay Trillanes na even though before binash ko yan, diba? Natraliling, attack dog, aso, ganyan, daming hanash. Pero parang nagsisisi ako like, gusto kong mag-sorry, lumuhod, to the point na, dati hindi ako naniniwala sa'yo, pero ngayon, kita ninyo, mga minamahal, parang na-interview ko si Trillanes, diba, last year. And then, napaisip ako, sabi ko, nga naman, kung talagang corrupt si Trillanes, dapat may sinampang kasong plunder, graft, at kung ano-ano pa. Kaso, wala diba? Mga minamahal, kinalkal yung kanyang pagiging senador dati, lahat-lahat, pero walang nakita. Only yung mga atake lang na Trillanes online, yun lang yung mga minamahal, pinag-diskitahan nila yung cyber libel, which is madali lang yun kay Trillanes kasi totoo naman yung mga sinasabi niya. And beside, hindi paninira ang pagsasabi ng totoo. Wait lang, ang hina ng aircon natin. Ay, nako. Kalimutan na naman natin ni wait lang, mga minamahal. Diba? So, si Bongo kasi, actually, madami yung kaso. Plunder, sa CLTG Builders, graft corruption. Naalala ninyo yung 15 billion frigate? Kasama na din yun. Yung sa Farmally, kasama na din yun. Siguro kasama na din dito, mga minamahal, yung sa CLTG. We do not know lang kung ano pa yung mga inihain na kaso. Wait lang, tayo. Ni Trillanes, dito nga po, kay Senator
Bongo. Kasi mga minamahal, kung ako yung tatanungin ninyo, sa parte ni Senator Bongo, yung kanyang galawan is halatang desperado. Kasi, bukod sa may kaso ng iba yung ombudsman ngayon eh. Yung ombudsman natin ngayon matapang. Hindi katulad noon na pabor sa mga Duterte. 'Di ba? Yung ombudsman natin ngayon iba. So kaya nga bago umalis yung ombudsman natin ngayon, yung dati si Martires, nag-appoint ng 200 na appointee, like parang mga espiya sa loob. 'Di ba? O ngayon na tinanggal yan, pinapatanggal na ni Senator tawag dito ng ating ombudsman na si Boying Remulla. Wala na silang access sa loob. 'Di ba? And beside mga minamahal, mas lalong I think mapapabilis yung proseso dito. 'Di ba? Sa ating panibagong ombudsman. Hindi naman sa babrasuin, kumbaga titingnan yung kaso, 'di ba? Tapos kung may probable cause, i-refile, 'di ba? Talagang this is the right time, 'di ba? Na ginawa ni Trillanes. Kasi kung sinampahan niya noon ng kaso, itong si Bongo, madidismiss lang yan sa panahon nila. Kasi nga, siya ni Digong eh. Talagang wala talaga eh. Kapit talaga itong si Bongo. Samantalang itong si Trillanes, wala. Kumbaga, pag ngaw-ngaw na lang ang ginagawa niya. Pero dahil meron niyang aksyon, ang ating gobyerno, abay, ang masasabi ko lang talaga, abay, very thankful tayo. 'Di ba? Na ang ating government, mga minamahal, ay hindi ba kumbaga tawag dito, hindi siya natitinag, 'di ba? Sa kahit ano pa man. So hindi din nababayaran ang justice system natin. Kaya malaking saludo dito nga po kay Trillanes dahil nanindigan siya. Kumbaga hindi to pagbabawi, mga minamahal. Para din to sa mamamayang Pilipino ang kanyang ginagawa na at the end of the day, dapat magkaroon tayo ng justice. Justice sa pagpatay at justice sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pasensya na, sinisipon pa din talaga ako, mga minamahal, up to this moment. Yeah. Alright. So, yun po, mga minamahal. Wish granted, ang atake ni Trillanes kay Bongo. Kasuhan mo yung mga korap. Di una niyang kinasuhan si Trillanes, si Bongo, 'di ba? Wish granted ang lolo ninyo. Anyway, pahingi lang ako ng comments, mga minamahal, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and always po ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At para din po dito, mga minamahal, sa Team Replay, maraming salamat. Ingat, mga kababayan!